Eto na, Lakay Raymond, punta na natin ang area ni Edniel, nandyan ngayon sa may Aurora. Mayroong 4 na bayan dyan sa may Northern Aurora na isolated ngayon dahil sa landslide at may mga natumbang poste. RH52, Edniel Parosa, Edniel. Mahangin pa rin at malakas na ulan mula rito sa lalawigan ng Aurora. Naka-isolate pa mula sa kabisera dyan sa Baler. Itong 4 na bayan sa northern portion itong ating lalawigan kung saan tayo naririto, kung saan nga nag-landfall itong super bagyong Uwan. Narito tayo ngayon sa Kasiguran, katabi ng Dinalungan town, kung saan tumama itong mata ng bagyo at tumambad sa atin ngayong umaga. Mga tuklap na yero ng ilang bahay, hotel, ospital, maging mga nagtumbahang poste ng kuryente, lalong-lalo na dito sa mga major highway o major roads. Ayon sa Office of Civil Defense, hindi pa rin madaanan yung bahagi ng Baler Kasiguran Road na ating rin binaybay kahapon dahilan para pa-isolate itong mga bayan ng Dipakulaw, Dinalungan, Kasiguran at Dilasag. Nabutan din ng DZRH NOS na nag-clearing operations itong Philippine National Police kasamang Philippine Army, Bureau of Fire Protection at Philippine Coast Guard. Sabi ng kanilang Chief of Police, si Kasiguran Chief of Police, Police Major Donape Galvan, ay tuloy-tuloy yung kanilang clearing operations, lalo pat na-receive nila yung parehong report mula sa OCD na hindi pa mapasok itong mga probinsya sa northernmost portion ng Isabela. Pero kaiba doon sa, o at least sa ngayon, ay wala pang natatanggap na reports ng casualties yung ating kapulisan na nakatutok ngayon ang activity dito sa pagre-restore nating mga pangunahing lansangan katuwang ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Pwede natin si Police Major Galvan. Kasabayan po kami nag-alunsad na clearing operation para po sa ating main thoroughfare para makadaan po yung ating mga kabayan from the Villanueva Park para po makarating ng bayan. Accessible naman po national highway natin sa lahat ng mga transportation. Bago mag-clearing, ano bang status natin? Isolated ba tayo from Baler? Yes, at so dahil sabi nung aming DPWH na kapatas nila, marami daw landslide from Janet to Dinalungan. Kasi ang parang nangyari, Dinalungan ang pinamahan talaga ng center ng bagyo. Sabi ni Police Major Galvan, kung ikukumpara doon sa mga nagdaang malalakas na bagyong umampas dito sa highway ng mga bagyo sa Pilipinas, itong probinsya ng Aurora, kapansin-pansin ang bagal, ang tagal ng hagupit nitong super bagyo kagabi. Naranasan din natin yan dito sa Kasiguran, Aurora, kung saan wala pa lamang doon sa approaching ng alas 5 ng hapon ay naramdaman na yung hampas ng malalakas na hangin hanggang sa tuloy na nga maglandfall itong bagyo pasado alas 9 ng gabi. Na tumigil lamang yung naririnig natin ng malakas na sipol na hangin at tagugdong doon sa labas sa ating tinutuluyan mga madaling araw na ngayong Lunes ng umaga. Sa ngayon ay patuloy yung clearing operations habang gaya ng inyong nakikita sa ating live video ay malakas pa rin yung ulan every now and then at malalakas pa rin yung hangin. Nasa signal number 2 pa rin itong probinsya ng Aurora at sa ngayon ay ito sa aking likuran yung ating rescue team, PNP, PFP, Coast Guard at iba't iba pang mga tauhan ng militar ay susubukan pa lamang pasukin yung pinaka ground zero o yung lugar kung saan naglandfall itong bagyo katabi lamang ng Kasiguran dyan sa Dinalungan, Aurora. Yan ang latest mula rito sa Eastern Seaboard ng Luzon. Ako si Edniel Parosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Edniel, at ingat kayo dyan ni Mike.